Kapatid, lalo ng mga kapwa ko Pilipino. Tayo ngayon ay nabubuhay sa mundo ay maraming naliligaw ng landas. Ang purpose natin dito sa mundo ay hindi pera. Gaano man tayo kayaman, mamamatay tayo, hindi natin madadala yung pera. Gaano man kaganda ang ating karir, magtatapos yan sa hukay. Pag namatay tayo, mawawala na yung posisyon natin. Mga karangyaan sa buhay, yung mga estado, honor, mawawala. Pakinggan nyo ako mga kapatid ko. Ano man ang inyong reliyon, hindi yan kakaligtas reliyon. Lalong-lalo yung mga ritual. Yung mga dasal na paulit-ulit, hindi yan makakaligtas ng kaluluwa. Yung magpapasakit ka ng katawan mo, tutorturin mo yung katawan mo, hindi yan nakakatulong na maligtas ang ating kaluluwa. Ang main purpose natin dito sa mundo ay everlasting life. Yan ay sikapin natin na marating. At yan ay binibigay lamang ng Diyos Ama. Ano mang reliyon nyo, usapin yung Diyos, hilingin nyo yung everlasting life. Hindi man tayo pipikto, manikluhod tayo sa Diyos. Dumapa tayo, lumuhod, magpatira pa sa Diyos na Espiritu. Hilingin natin na patawarin tayo at hilingin natin na ibigay sa atin yung everlasting life. Tsaka pag alam na natin yung mga sikretong espiritual, ay huwag tayong bumalik doon sa dati nating ginagawa na wala tayong kinikilalang Diyos, wala tayong kinikilalang batas. Magbago tayo. Kailangan matuwa ang Diyos sa ating mga ginagawa sa buhay. Manikluhod tayo sa Kanya. Habang buhay tayo, may pag-asa tayong ma-save yung ating kaluluwa. Hindi man tayo napakabuting tao, hinihingi sa Diyos yan ang salvation of soul. Ang reliyon natin, hilingin natin sa Diyos ang kaligtasan natin. Kasi everlasting life, ang purpose natin dito sa mundo, everlasting life. Nabuhay tayo dito, sinubukan lang tayo ng mga pera, karir, lahat ng happiness. O ngayon may fulfillment bang tao? Walang tunay na kaligayahan sa mundo. Walang perfect na peace of mind. Wala ka sa Diyos, ang sabihin mo ay hindi ka successful. Kasi pag namatay ka, haharap ka sa Diyos. Ang masakit niya, haharap ka sa throne of judgment of God. Harapin mo yung Diyos face to face. Harapan kayo. Dalawa kayo. Hahatulan ka dyan, kapatid. Pag sinabi ng Diyos, hindi mo kilala ng buhay ka, masama kang tao, hindi ka nagsisi, hindi ka humingi ng kapatawaran, hindi mo hiningi yung everlasting life na kaloob ko, ang gift ko ng everlasting life sa tao, dito ka sa impyerno, wala ka na magawa kasi patay ka na. Pag ang patay na, ay kahit 1,000,000 pa yung magyan, hindi na magbaba. Dapat ikaw mismo ang makipag-usap sa Diyos habang buhay ka pa, kapatid. Nandiyan ka man, may sakit ka man ngayon, sa ospital, ano man karamdaman mo, kausapin mo yung Diyos na ibigay sa yung everlasting life. Magbalik loob ka sa ating manlilikha kasi yung buhay natin ay hiram lamang sa Kanya. Pag kinuha ng Diyos yan, anytime, kukunin niya yan. Ako, hindi ko alam kung hanggang kailan ang hiram kong buhay. Pag kinuha niya, isang ano lang yan. Isang sekundos lang yan. Wala tayong maipagmalaki dyan. Kaya huwag tayong masyadong mapagmataas. Mapagpakumbaba tayo lagi. Yung mga material na bagay na bigay sa atin, gift ng Diyos yan, kaloob yan. I-share natin yan sa kapwa natin, lalong-lalo sa mga less fortunate. Lalo ngayong Pasko. Yung nagsasalita sa inyo ngayon, ako, isipin nyo na
ginawa kong instrumento ng Diyos na ibahagi sa inyo ang message galing sa Kanya. Pag pinikit yung mata nyo, pakinggan yung sinasabi ko, para naririnig nyo na rin yung Diyos na nagbigay sa akin ng kunting kaalaman na i-share sa inyo itong mga bagay na lihim. Kasi ligaw tayo ni Satanas. I-enjoy tayo ni Satanas sa mga makamundong bagay, sa mga happiness na makabundo, hanggang sa namatay tayo, hindi natin namalayan, hindi na pala tayo nakapagbalik loob sa Diyos. Oo. Hindi pala tayo nagsuri. Magsuri tayo. Isa lang sasabihin ko sa inyo, ang kaligtasan ay sa Diyos Ama lamang, na Espiritong Diyos, tunay na Diyos. Wala nang ibang kaligtasan. Walang kaligtasan kay Satanas. Lalong-lalo, walang kaligtasan sa mga hindi naniniwala sa Diyos. Anumang reliyon nyo, hindi makapagliligtas yan. Ang makapagliligtas, Diyos at saka ikaw. Sikapin mong kausapin ng Diyos. Ngayon na, huwag mong ipagbukas. Baka malagutan ka ng hininga. Bukas, hindi na makaabot. Ngayon, hindi makaligtas yung mga ritual. Pag namatay ka, hindi ka tatanungin ng Diyos, anong reliyon mo sa lupa? Anong sikta ka? Anong religious denomination ka sa lupa? Hindi tatanungin ng Diyos yan. Tatanggapin ka ng Diyos bilang anak pag namatay ka. Bilang magulang, hahatulan ka ayon sa kahatulan ng patas. Titimbangin yung ginawa mong masama, titimbangin yung ginawa mong mabuti. Sana man lang marami yung ginawa mong mabuti. O kung gumawa ka ng masama noon, bawiin mo ngayon. Na pag hinati yung katawan mo, mas lamang yung kabutihan, o kaya nabalikan mo ng kabutihan yung ginawa mo dating masama. Pangalawa, itong pinaka-importante, yung pangalawa, nagsisi ka ng tago sa puso mo, tapat ng pagsisisi. Kung pwede, umiyak ka. Kasi nakikita ng Diyos yan kung piki ka . Hindi mo matago yan. Humingi ka ng kapatawaran sa Diyos, magbalik loob ka, manikluhod ka sa Diyos, huwag ka mahiya. Pumasok ka sa kwarto mo, magdasal ka, kausapin mo ang Diyos. Hilingin mo kapatawaran, hilingin mo sa Kanyang kapatawaran mo ng iyong mga sala. Pangalawa, hihingin mo yung everlasting life. Halimbawa, Diyos Ama, ibigay mo sa akin yung everlasting life. Gusto kita makasama sa iyong kaharian. Gusto ko mabuhay, wala nang kamatayang pisikal. Gusto ko makasama kita, paglingkuran kita. O, halimbawa, Diyos Ama, patawarin mo ako sa lahat kong pagkakasala. Kasi ako'y tao lamang, nagkakamali. Sana, tulungan mo ako na hindi ako makakumit ng kasalanan na makasakit sa iyong damdamin. Tulungan mo akong lumakas. Tulungan mo akong makagawa ng kabutihan. Yan, salamat Diyos Ama sa binigay mong lihim na kaalaman na sabi ako sa kapwa ko tao, lalo kapwa ko Pilipino, mahal ko kayo, mahal tayo ng Diyos. Itong mensaheng ito ito yung pinakabuod ng buhay mo sa mundo. Wala nang iba. Ito na. Lahat tayo mamamatay. Dapat may chance tayong pumasok sa kaharian ng Diyos at makasama siya. Yung mga kapatid, kung ayaw nyo sa mukha ko, makinig kayo, ipikit yung mata nyo, yung mensahe ko, yun yung may laman. Napakahalagang laman, mahigit sa yan. Mga kapatid, kayo masisib ng inyong pastor, hindi kayo masisib ng inyong pare, ng inyong madre. Lalong-lalo, hindi kayo masisib ng mga rebulto. Hindi kayo masisib ng inyong reliyon. Yung iba, nag-away-away dahil sa reliyon. Sila tama, ito mali. Sila lang maligtas, ito hindi mali. Hindi po ganon, hindi ganon ka-judgmental ang Diyos. Individual judgment po tayo. Hindi titingnan yung kung saan kang lupalop ng galing, saan sikta, hindi po, individual so. Minsan lang tayo nabuhay, and after that, judgment of God. Yan ang nakasulat. Kahit sa Quran, kahit sa Biblia, kahit nasa puso natin, nakasulat yan. Yan ang tatandaan natin. Salamat sa Diyos sa pagbibigay sa akin ng
oportunidad na makapag-vlog at makapagsabi dito sa social media. Napakasama na po ng social media. Tingnan nyo, pagbukas ko ng social media, puro nahubad. Iniiyak ko na lang. Hindi ako mabuting tao. Hindi ako mabuting tao. Masama ako. Makasalanan ako. Tinatanggap ko yan. Hinihingi ko sa Diyos ang kapatawaran. Pero itong nagmulat sa aking mata, pagising sa umaga, pagbukas ko ng cellphone, puro babaeng nakahubad. Napinitreat na tayo, mga kapatid. Anumang reliyon, mahal kita, kapatid kita. Yan ang Diyos natin, tandaan nyo yan. Isa lang ang Diyos natin. Pag namatay na tayo, yan ang harapin natin. Salamat sa pakikinig.